Maaaring may problema na pagsubok. Pero hindi po lahat ng problema pagsubok. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, ho. Halimbawa, nagka-problema ka dahil sa kapabayaan mo. Halimbawa, sa trabaho, tamad ka. Naalis ka sa trabaho, nagka-problema ka. O halimbawa, nagtatrabaho ka sa nahuli ka nung amo mo, tamad-tamad ka, nawalan ka ng trabaho, hindi pagsubok yun. Bunga ng katamaran yun, kapatid. Hindi ba? Hindi pagsubok yun. Ang pagsubok, kapatid, ganito. Ang pagsubok, isang bagay na dumadating na wala ka namang kasalanan dumating sa'yo. Halimbawa, may alaga kang baboy. Nung kung kailan manganganak, inaalagaan mo naman totoo, kung kailan manganganak, saka namatay yung baboy. Maaari sinusubok ka ng Diyos kung gaano ang pagtitiwala mo sa Kanya, di ba? Halimbawa, sa trabaho, wala ka namang pagpapabaya, maayos ka naman magtrabaho, tapos inalis ka nung amo mo. Maaari, pagsubok yon, kapatid. Pero halimbawa, dahil sa kapabayaan mo, dahil sa mali mong gawain, naalis ka sa trabaho, hindi pagsubok yon. Problema yon. Ayan. Ngayon ganito, bakit ba ang tao ay sinusubok ng Diyos, kapatid? Bakit niya tayo kailangan subukan? Pakinggan mo sa isang talata ng Pedro, ganito ang ating mababasa. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Talaga palang dumadating ang pagsubok, kapatid, no? Ngayon, yung pagsubok, yan ay bunga ng ating pananampalataya. Ang sinusubok lang naman ng Diyos yung sumasampalataya. Hindi naman sinusubok yung walang pananampalataya. Ang sinusubok niya kung sumasampalataya ka para ikaw ay mapatibay, para ikaw ay madalisay, para rin yung ginto, sinusubok yun sa apoy. Inaapoyan ng inaapoyan yun para maging dalisay na ginto, maalis lahat ng dumi. Maging 24 karat gold. Sa kaapoy, naaalis yung mercury, naaalis yung mga baka, naaalis yung dumi, nagiging 24 karat pure gold ang tawag doon. Ngayon, yun ang dahilan kaya sinusubok ang ginto. Ang pananampalataya naman natin sa Diyos, sinusubok ng Diyos para tayo maging matatag. Ang pagsubok, hindi dahilan yan para tayo manghina o tayo ay huminto o tumigil o kaya mawalan ng loob, kundi ang pagsubok dapat nating tanggapin bilang paraan ng Diyos para tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. Pakinggan mo sa Hebreo 10:36 hanggang 38. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ayon, ang aking lingkod na matuwid, sabi ng Diyos, mabubuhay sa pananampalataya. Mahalaga yung tayo nabubuhay sa pananampalataya. Dahil pagka tayo umurong, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos, sabi ng Diyos. Kaya ang kailangan, manatili tayo sa pananampalataya. Yun ang layong kaya tayo sinusubok para tumatag tayo ng tumatag sa pananampalataya. Ang katunayan, sa 13 ng Deuteronomio, pakinggan mo, kapatid. Ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Ayon, kaya sinusubok tayo para malaman ng Diyos kung talaga iniibig natin siya ng buong puso, buong kaluluwa. Yan. Yan po ang layong kaya tayo sinusubok ng Diyos. At pag dumadating yung mga pagsubok, dapat magpakatatag tayo sa 1 Pedro 4, versikulo 12. Mga minamahal,
Huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y makagalak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Ayon, sabi huwag tayong magtataka pag dumadating sa atin ang pagsubok na para bang may nangyayaring hindi na pangkaraniwang bagay. Sabi, huwag kayong magtaka, kundi mga galak kayo, sabi ng Biblia. Sapagkat sa paraang yun, nagiging karamay tayo sa hirap ni Kristo. Para ba tayo nakiramay nung siya ay nahirapan sa krus? Pagka tayo nagpapakatatag sa pagsubok, kapatid.